Tuluyan ang kinansilaan ng COMELEC ang Certificate of Candidacy ni Senator Grace Poe sa pagkapangulo. Ito'y matapos ibasura ng COMELEC and Bank ang apela ng kampo ni Poe sa mga petisyong kumukwestiyon sa kanyang citizenship at residency. Kailangan ngayon makakuha ni Poe ng TRO o ng Temporary Restraining Order mula sa Korte Suprema para manatili ang kanyang pangalan sa balota. Pero pangamba ni Poe, baka mahirapan sila dahil magsasara na ang mga tanggapan ng gobyerno ngayong magpapasko. Narito ang report. Talo si Senator Grace Poe sa kanyang mga apela sa COMELEC and Bank para sana hindi ma-disqualify sa pagtakbo sa pagkapangulo. Pinagtibay ng Bank ang naunang desisyon ng 1st at 2nd Division, hindi natural-born Filipino si Poe at kulang siya sa 10 taong residency requirement para tumakbo sa pagkapangulo. Kaya pinakakansela na ng mayorya ang kanyang Certificate of Candidacy. No new arguments were raised, no new evidence. Sabi lang ni Poe sa desisyon ng 1st Division, 5 ang hindi pumabor kay Poe, samantalang 2 naman ang kumampi sa kanya. Ito ay sina 1st Division Presiding Chairman Christian Robert Lim at COMELEC Chairman Andres Bautista. Sa kaso naman sa 2nd Division, 5-1-1 ang botohan. Kumampi pa rin si Bautista kay Poe. Nag-inhibit naman si Lim dahil dati niyang kasama sa trabaho ang petitioner ni si Atty. Estrella Elamparo. Dahil sa desisyong yan ng COMELEC and Bank sa 2 apela ni Senator Grace Poe, itinuturing pa ba ng COMELEC na kandidato sa pagkapangulo si Poe? Yeah, she's still in the list. Sabi ng COMELEC, merong 5 araw si Poe para makakuha ng temporary restraining order sa Supreme Court. Kung hindi, magiging final and executory na ang desisyon ng COMELEC. Sa isang pahayag, sinabi ni Mayor Rex Gatchalian, tagapagsalita ni Poe, na tila nagbubulag-bulagan ng COMELEC sa karapatan ng mga foundling at mga ebidensyang inihain ng kanilang kampo. Kinestyon niya rin ang timing ng pag-release ng desisyon. Tila ginigipit daw sila dahil sunod-sunod ang holiday at walang pasok sa korte. Kaya sabi ng abogado ni Poe sa Atty. George Garcia, aakyat na raw sila agad sa Korte Suprema sa Lunes. Yung finality nito ay hanggang Lunes. Ibig sabihin, kung hindi po kami makakakuha daw, sabi po nila yon dahil iba po yung contention namin, ng TRO, tatanggalin nila yung pangalan ni Senadora Grace Poe. Subalit po, medyo yung timing po ng kanilang pagdesisyon, kung kailan po magsasara lahat ng tanggapan ng gobyerno. Kaya nga po medyo parang nananadya ng konti sapagkat meron pong proseso na sinusunod para makakuha ka ng TRO sa korte. Ito po ay pagkakataon para masabi sa ating mga kababayan na ako'y humihingi ng paumanhin sa kalituhan na nangyayari ngayon. Ako po'y nananatiling kandidato. Hindi naman parang ginigipit. I was telling them, I was saying it in the Bank, that we should decide this already, a week ago. Gusto naming ilabas kaagad para nga magkaroon ng pagkakataon ang kampo ni Senator Poe na dumulog sa Korte Suprema. Pagsabit ng January 20, dapat naayos na ng COMELEC ang pinal at opisyal na listahan ng mga kandidato para masimula ng printing ng mga balota sa January 26. Ayon sa tagapagsalita ng Supreme Court, maaari pa rin naman daw maaksyonan ang anumang petisyong ihaharap ng senadora kahit walang pasok. Kanina niload na ng COMELEC sa computer ang inisyal na mga pangalan ng 23 presidential candidates kasama si Poe, pero mababawasan pa raw ito. Sabi naman ni Commissioner Christian Lim, susunod naman sila kung kokontrahin ng Korte Suprema ang kanilang desisyon sa kaso ni Poe. Ang sa akin naman, ang sinasabi ko ay Chair, until, let's say kung may ruling ang Supreme Court sa SCT, that's what we will follow. 6 lamang ang nakapasok sa balota sa Vice Presidential race, sina Senador Gringo Honasan, Bongbong Marcos, Congresswoman Leni Robredo, Senador Antonio Trillanes IV, Alan Peter Cayetano at Chis Escudero. Babawasan pa rin daw ang 68 kandidato para sa senador at 119 na party list groups.